Another good news mga kababayan. Yung pangatlong eroplano mga kababayan na mula sa Amerika ay diniliver na sa atin. Isang eroplano na paniktik sa mga illegal activities ng mga Chinese. Hindi lang yung mga illegal activities ng mga Chinese, sa kabuuan ng operations ng ating Philippine Air Force. Dumating na po sa bansa. Sabi rito sa balita, Philippine receives third patrol aircraft from US. May magagamit na po tayo, mga kababayan, para may pansilip na po tayo sa mga illegal activities ng mga Chinese dyan sa West Philippine Sea. Ito siya, pangatlo. Brand new po siya, mga kababayan, galing sa Amerika. Galit naman na yan, Mr. Marabilla, si Robin Mau Padilla. Kasi nangingialaman niya sa atin yung mga Amerikano. Ignorante ba siya? 1951 pa, may Mutual Defense Treaty tayo. Siyempre, mangingialam sa atin dito. Kasi legal yung pangingialam nila dito sa atin. Ang illegal po, yung mga Chinese. Kasi wala tayong Mutual Defense Treaty sa China. Gusto rin nga makipagbalikatan sa atin. Walang walang legal basis, mga kababayan, yung presence nila dito sa atin. Pero yung Amerika po, authorized sila under the Mutual Defense Treaty. Tama po? At saka, hiningi natin yung tulong. Humingi tayo ng tulong kasi alam ng ating pamunuan. Kahit nga ni Mao Diggs noon, na tayo po walang capability. Kaya ang tamang direction po, engage our treaty ally para sila tumulong sa atin, lumakas ang ating defense. Kaya nga, Mutual Defense Treaty. Hindi maintindihan po ni Robin Mau. But before ko ibigay sa inyo, mga kababayan, yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video para marami yung makapanood. Saka wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang, mga kababayan, ang modernization. Ayos! So, ito yung pangatlo, mga kababayan. Brand new na reconnaissance aircraft. Reconnaissance. Namali tayo ng pagbigkas. Pang-surveillance po ito, mga kababayan. So, sabi rito sa balita from the Philippine Daily Inquirer, the Philippines on Tuesday received the third brand new Cessna 208B Caravans Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance or ISR aircraft galing pong Amerika. This brand new aircraft is very welcome addition to our intelligence, surveillance, and reconnaissance capability, sabi ni Lieutenant General Stephen Parino, Philippine Air Force Commanding General, during an interview na ginawa, mga kababayan, yung turnover doon sa Clark Air Base sa Mabalacat, Pampanga. It will also boost our capability in missions of law enforcement, terrorism, and maritime domain awareness, lalo dito sa West Philippine Sea. So hindi lang po yung Amerika yung magpapalipad mismo, tulad ng Poseidon, yung Navy aircraft po na nakita ninyo na umaali-aligid habang sinasagawa yung resupply mission na ikinagalit po ni Robin Mau. Bakit hindi natin kaya? Kung kaya ba natin, hihingi pa tayo ng tulong? Hindi ba obvious? Maging si Mao Diggs po, sinabi niya na iniman niya natin kaya na makipaggira because of the military might ng China. Kaya binigyan niya ninyo kaming gawin na lang province.
Di ba? So malinaw po, kaya ini-engage natin yung ating mga barkadang bansa. Other than yung Amerika, humingi nga tayo din ng tulong sa Japan, sa Australia, sa India ngayon, sa South Korea. Yung superpower nga po na Amerika, kailangan niyang kaalyado. Tayo, ginawang kaalyado rito. Tayo pa, ang gusto ni Robin, parang yung sa pelikula lang niya na one-man army. Malayo po, Senator Robin Mao sa pelikula. Ang totoong buhay, hindi pwede po yung style ninyo na ginagawa sa inyo mga pelikula na one-man army. Di ba? Yung Amerika nga, may NATO, North Atlantic Treaty Organization. The Allied Forces. So, hindi siya gumagalaw ng siya lang. Siya yung naglilid. Pero, kailangan niya yung Allied Forces kahit yung World War II. Hindi mo ba alam yung history? Ganon po mag-operate ang mga bansa. No man is an island, sabi nga mga kababayan. So tayo dito, ang pinaninindigan natin, yung pinaninindigan ng the like-minded nation, the international order, world order, na gustong baguhin po ng mga Chinese because of their expansionist policy ngayon, kasi lumakas na yung kanilang ekonomiya at ang kanilang military. Understood, Robin Mao? Sabi ni Robin Mao, ako nga anya, pumunta doon, nakabangka lang. O di, pumunta ka uli doon na nakabangka at lusubin mo yung mga Chinese. Hindi yun madadala sa angas. Bakit pa niya na kailangan nating ingan ng tuloy yung Amerika dito sa West Philippine Sea? Sabi niya doon sa Senado. Napoprovokan niya yung mga Chinese. Ayun. Sabi ni Jay Batumbakal, yung maritime expert, sila niya yung nagpo-provoke. Sila yung naglagay ng military base dyan. Sila niya yung nag-laser sa atin. Sila yung nangbomba ng water cannon. Sila yung nagpo-provoke. Binabaliktad po ni Robin Mao. So sabi rito, the first two units of the single-engine turboprop ISR modified aircraft were delivered in July 2017. So itong aircraft, mga kababayan, sabi rito, has an upgraded integrated flight deck, audio panel, center console, audio control panels, cockpit displays, airborne sensor operators console, inertial navigation system, video encoder, sensor camera, and data link according to the Philippine Air Force. Sabi ng PAF na itong eroplanong ito na pang-surveillance po, acquired through the United States grant awarded to the Philippines could endure 5.5 hours of flight with a maximum operating altitude of 10,000 feet. So tamang-tama ito. Maliit lang itong eroplano. Pang-surveillance nga yung purpose nito. Tamang-tama ito para may eye in the sky po tayo dito sa West Philippine Sea. So hindi lang tayo nagre-rely lang sa Poseidon Navy aircraft ng Amerika. So mayroon din po tayo. Ito po yung speech ni Defense Secretary Gibo Teodoro during the turnover ceremony doon sa Clark Air Base sa Pampanga. Pakinggan po natin yung porsyon ng ganyang mga sinasabi. Tribute to national peace. Peace in our land. Ito po siya. One of our national security goals. Another national security goal, which is of paramount importance now, is the ability to secure the territory Medyo mababa yung volume. of our country, to secure our sovereign rights and our jurisdiction for two things. Number one, we are upholding a rules-based international order and international law.
national peace cannot be sustained if we cannot secure our sovereign rights in these areas which rightfully belong to the Filipino people and Yan. our successors. And so we begin this leap today because we have international law, the law of nations, and the interests of the Philippines in mind. And I encourage everyone here to literally think the big picture now, because our scope of operations has definitely increased. So yan po mga kababayan, yung naging speech ng ating magaling na Defense Secretary, Gibo Teodoro. Ayan man lang po mga kababayan, baka lang gusto ninyo po itong itry. Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum, sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink, hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.